siguro, just accept us. Kasi, tao din naman kami. And may emotion din. And dahil hindi naman namin kayo pinapakialaman, Or hindi Huwag nyo rin naman namin kayo pakialaman. huwag nyo kami sinasaktan. pakialaman. Kasi we just want someone to love us. I think na parang hindi naman ikakabawas ng pagkatao mo. True. Kung sabihin natin ayaw mo sa mga bading, Oo. edi just ignore them. Why do you have to like Deadline mo na lang kami. Deadline mo na lang. Bakit kailangan mong gumawa ng eksena na, ay, ayoko yan. Or magtayo ka ng propaganda na, ay, like, bawal ang bading, bawal ang bading. If you don't understand us, siguro, as a human man lang, be more empathetic to others, just like you would do to other na hindi bading. True. Ayan. Naisip ka na? Ayan. So, kita naman ako. So, hi guys. So, this is the second screening nung Gigi at Waterina. So, parang I just wanted to do this parang mini podcast kasi parang gusto ko lang gawin yung discussions kasi 'di ba I want to celebrate Pride Month. So, kunin ko lang yung phone ko kasi may mga discussions lang tayo. So, initial, parang what's your reaction about the film? For me, okay siya kasi natackle din yung generation ng gays ngayon na like ano sila before. Tapos parang as a generation na ngayon, parang ganun pala sila. Tapos iba rin kami. So parang nalaman ko din. Tayo. Ay, nako, aray ko. Ayaw. So parang nalaman ko din yung ano nila nun. Pero at the same time, parang yung trauma ko nakita ko doon. Kasi like parang to be honest, natatakot ako sa mga kauri ko. Oh, ay wait lang, Kasi- bago. Introduce yourself. Sige. Anong ginagawa mo ganon? I'm Joshua Carahay, a visual artist from Pangasinan. I took Bachelor of Fine Arts sa UP Baguio. Hi, my name is Tommy, and what I do, I just love living. Tare. Sige, continue. Joshua, sorry, I cut you. Yung trauma, Sa akin, nung bata pa ako, like parang natatakot ako sa mga gays kasi yung sa pagka-catcall. Kaya yun yung nakita ko sa film na parang kahit bata ka, parang tinatawag ka nila para like to have something ganun. Like, parang yun yung trauma ko noon. Yun pa rin yung kinakatakutan ko ngayon sa mga But you know what I noticed? Nung sinabi niya nung bata siya, parang naharass siya, ganon. So I think it's, generational siya. Parang cycle siya ganon sa mga bading. Although it's not, like, it needs to stop. Pero True. sa film, Oo. it showed na nung bata siya, naharass siya. Oo. So, siguro, unintentionally, nagagawa din niya sa other. Gets. Oo. Sige. So that's your reaction sa film. So may kwan ako. Second question. Dahil 'di ba syempre this was very old na film, 'di ba? So parang now, how can you see parang gaano ka different ang how different is being part of the rainbow now compared before? Yung parang as parang syempre when we were kids, 'di ba nakikita natin yung mga bading, 'di ba? Parang how far is it different from now at saka before? I think it's very more open and diverse. Yun talaga. Kasi, you know how, pag bading, alam mo, bading lang talaga, parang, ay, pag nakita mong nakadamit mo ba, yan, bading. Yan, bading yan. And the thing that I noticed, hindi ko alam kung, I'm not sure if I'm right. Doon sa end of film, di ba yung dalawang bagas, they're like holding hands. They're also, parang siguro sinasabi na bading din sila. Which is, hindi alam mismo ng bading na bading sila. Kasi, it was not diverse before. Pero ngayon, like, pag may nakita ko na, wow, sobrang, manly na to. Hindi mo alam pala, bading, ganon. True. Or, minsan, ay, super femme, di mo pala alam, straight pala, oo. ganon. So, ang na ngayon, ang diverse na when it comes to the community, na ang dami ng, self-expression. True. Very nice. Ikaw, Joshua. Ako naman, mas very open ngayon. Kasi nung bata ako, medyo takot din ako na mas i-express yung sarili ko. Pero right now, na nakikita ko yung, especially dito sa Baguio, very helpful nung community dito to be
me ngayon. So parang nakita ko din sa film na parang mas mahirap nga noon kasi kunyari dun sa cheque parang hindi sapat yung binigay na bayad kapalit nung istorya niya True. to be ano sa public, Oo. parang ganun. Okay, third question. Parang, kasi di ba we are part of we are part of the rainbow, para mas ko na lang. Yes. So, parang ikaw, how do you show your support to your co-rainbow? Parang kasi di ba as part of the community, dapat we don't just show support to ourselves. Parang feeling ko dapat na show din natin yung support natin sa others. How do you do your part as part of the rainbow? Parang ganon. For me, through art, kasi true, as a visual true, artist true. din na parang recently, this is a thesis ko, parang ginawan ko ng portraits yung mga drag queens, Wow. which is Yes. naging bahagi din ako sa community nila kasi simula nun, masyado akong active sa mga drag, and then also nakipag-participate ako nung Pride Month last year, and talagang nakita ko rin kung paano yung buhay nila, and I want to share that into a bigger audience. Wow. Yun yung ginawa ko. I think for me, very simple lang. Wag maging judgmental. So true. Di ba? Kasi hindi natin talaga maiwasan na as a person, meron tayo talagang i-judge. Kahit sabi mo, hindi ako judger. Pero pag naisip mo, pag nakita kang tao, may mapupuna ka sa tao eh. But the thing that we can do, at least, na parang wag maging judger sa kapwa mo bading. Kasi, yun nga, parang based sa story na napanood natin, is parang sabi niya na, anong tingin nila sa akin? Like, matandang bakla lang, gano'n. Pero, hindi natin alam na meron pang mas deeper sa story niya na kung bakit siya nagiging unique as individual. Oh. Second to the last question, parang, what is your struggle as a part of the rainbow? Parang ano yung nagiging struggle mo as of the moment? And so far, how are you overcoming it? Ako, feeling ko hindi pa, medyo nag-struggle when it comes to gender expression. Kasi noon medyo femme. And then right now, I'm more into masculine self-expression. Parang ganun. Pero, yun yung struggle ko right now. So parang dinidiscover ko pa kung sino talaga ako. So you're not rushing things, no? Parang Yeah. kung ano man yung feel mo now, parang just let it be, no? Kasi di ba parang nothing naman talaga is permanent. Di ba parang ang maganda now, feeling ko na parang kunyari, you label yourself as this now, pero parang the next years, nag-change. No, do you Yeah, agree, di ba? nag-change. Nag-evolve siya, actually hindi change. Ikaw, Tommy? Ako, ang struggle ko talaga is financial. No. No, ang struggle ko talaga, ito, matagal ko nang sinasabi sa mga friends ko na, kasi ako gusto kong maging, like, known model, or at least, parang gusto kong mag-audition man lang sa mga Casting calls, Yeah. ganun, oo. although it's open now, pero kailangan mo pa rin ng connection. And naisip ko kasi before na medyo nag-extra din ako noon before. Parang walang representative yung mga femme or budding na parang kailangan it's either straight ka lang, kung babae ka lang or lalaki ka lang. So parang walang space sa kanila. So I feel like ngayon na kahit gusto kong mag-audition, nandun pa din yung fear na hindi sila tatanggap ng kagaya ko kasi I'm not really certain about, like parang kailangan may label, kumbaga. Parang straight ka or budding ka, or kung sabihin na okay, kailangan namin ng budding, pero may certain na budding na hinahanap na patawa lang, ganun. True. Or kunwari yung mga baklang matanda kagaya nung nasa film. Pero hindi pa rin diverse yung media natin. Kahit marami ng kunyari may drag queen, may drag race na ganyan, which is good. Pero hindi talaga siya diverse as it is. Parang puro na lang patawa, paganda. Parang when it comes to like drama or ganyan, parang ang limited lang ng mga casting calls. So how do you overcome it?
by the help of my friends. Oh, Sila yung beautiful. nagbo-boost talaga ng confidence ko na, you know what, you should just go for it. Like, at least you tried, ganyan. And I overcome it by acknowledging nga na our community is growing and parang True. malayo na pero malayo pa pero pero malayo. malayo. Ah, tama ba? Malayo Malayo na. pa. Ay, malayo pa, pero Malayo na. malayo na. Yeah. So may narating na yung community truly. natin. Kaya parang there's a hope pa rin for us True. to be known na parang hindi lang tayo nagsistick sa isang parang agenda. Parang we are diverse. Yeah. Okay, may naisa ako, may gusto akong dagdag na question. Parang anong message mo sa mga kapwa mo, mga rainbow? Parang, kung hindi man sa kanila, or people na parang you want to say na parang, yung mga hindi masyado nakakaintindi sa community natin, what do you want to say to them? Yung muna sa mga tao munang hindi nakakaintindi sa atin, what do you want to say to them? Like I've said before, like, let's be less judgy. Kasi, I think na parang hindi naman ikakabawas ng pagkatao mo. True. Kung, like, okay, sabihin natin ayaw mo sa mga bading. Oo. Eh di just ignore them. Why do you have to like Deadline mo na lang kami. Deadline mo na lang. Bakit kailangan mong gumawa ng eksena na, ay, ayoko nyan. Or magtayo ka ng propaganda na, ay, like, bawal ang bading. Parang, siguro, kung ayaw, if you don't understand us, parang, siguro, as a human man lang, be more empathetic to others, just like you would do to other na hindi bading. Ganun. True. Parang ano mong pinagkaiba, parang pupunta ka ba ng impyerno pag tinulungan True. mo yung mga bading doon? Ay, ikaw, Joshua. Ako siguro, just accept us. Kasi, tao din naman kami. And may emotion din. And dahil hindi naman namin kayo pinapakialaman, Or hindi Huwag nyo rin kami huwag nyo kami sinalaman. pakialaman. Kasi we just want someone to love us. Message sa mga kapwa rainbows natin. Or parang siguro, syempre, yung iba, dinidiscover pa lang nila yung self nila. Yung iba parang, sabi nga, parang they're not yet, parang afraid pa sila to come out or something like that. Parang, kain ka lang, gulo. What's your message to your rainbows na out na at saka parang struggling pa? Parang anything, parang ganun. What do you wanna say to them? For me, don't rush things. Time will come. And just express yourself and enjoy your life every day. For me, first, find a good community that can support you. Kasi, sabi nga ni Joshua, don't rush. That's also a thing. Pero if wala ka nung community, I think mahihirapan talagang ma-express yung sarili mo. And importante talaga yung community when it comes to knowing yourself kasi mas makikilala mo yung sarili mo. And ang message, like, add ko lang ng message is, love yourself. Like, wag mong love yourself, pero di ma-apply sa sarili. Joke lang. That's, yun nga, love yourself. Wag mong, cliche, pero wag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao kasi mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa kilala ka nila. Last question. Magkano ang kwento ng storya ng buhay mo? Itatapon ko din yung check eh. Ano sagot mo? Mag-ano ka? Sabi ka ng number. Parang ano na lang ngayon yung 1 million is parang easy peasy na lang sa kanila. So, mas taasan natin. Okay, go. Let's go with... Dahil 29 is my birthday, 29 million. 29. Wow. Ikaw, Tommy. Pwede ba sabihin priceless? No. Miss Universe. Why not, di ba? True. No, kung may number, sasabihin ko, siguro 10K kasi kailangan ko ng 10K. Hindi, joke lang. Priceless. I think ang kwento ng buhay natin talaga priceless. I really love yung message ng movie kasi
gusto ko yung sinabi niyang priceless ang buhay mo. Kasi lahat tayo priceless ang buhay natin. If sa tingin mong nabili na yung story ng buhay mo with a money, kung ginawan ka ng biopic or something, hindi pa rin yun enough to justify yung mga pinagdaanan mo, yung struggle mo, like inside struggle pa, kasama pa yun yung kung di mo pa na-share. So, I think priceless tayo lang. Love it. Happy Pride, guys. Happy Pride Month. So, guys, Parang nagmukha akong pera. Uy, malaki din ng 29 million. oo. So guys, we are ending this second episode of our discussion. So we hope to catch with you and you know, parang we want to express then ourselves as part of the rainbow na parang, you know, we're individuals, meron kaming damdamin. So we hope na parang we still continue with discussions, lalo na sa kahit different age range. Kasi I'm in my 30s, they're in their 20s, right? So parang I just want to share na parang we have different age, parang ranges being part of the community, but we have a certain goal, diba? Which is to be accepted, to love, and to be loved. So catch you on to the next episode. Bye! Cut! Char! Oh, kuya, 30 ka na. So, 34 na ako, me. So, ang gagawin na lang natin, magsulat lang kayo doon ng